Department of Social Welfare and Development nagtala ng record-breaking na bilang ng naipamahaging tulong noong 2024. Mga bagong programa ng ahensya sinimulan na alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Joshua Garcia ng PTV. Protektahan ang pinakamahihirap, vulnerable at pinakanangangailangan ng mga Pilipino. Ito ang nananatiling prioridad ng Department of Social Welfare and Development at binigyan diin ni DSWD Secretary Rex Gatchalian sa 2024 Performance Report ng ahensya na kanyang ibinahagi sa programa na Bagong Pilipinas Ngayon. Ayon sa kalihim, alinsunod ito sa marching orders ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ginanap na full cabinet meeting kamakailan. Ang instruction niya sa DSWD, siguraduhin na yung mga programa natin katulad ng 4Ps, yung ayuda para sa kapos ang kita program, AIX, at yung iba pa naming mga ginagawa, yung disaster preparedness, lahat yan dapat nagsisimula na. No time to wait. Ika nga kasi alam natin na maraming nangangailangan at kailangan maka-roll out kami kaagad. Ito lamang 2024, nakapagtala ang kagawaran ng record-breaking na bilang na naipamahaging tulong kung saan nasa mahigit 8 milyong family food boxes ang naipaabot sa mga nangangailangan. Umaabot rin sa 36 billion pesos na ayuda ang naipamahagi kapwa para sa mga naghihirap at naapektuhan ng mga nagdaang sakuna. Habang sa mahigit 4 na milyong miyembrong pamilya ng kanilang 4Ps program, mahigit 400,000 dito ay nagtapos na sa programa at may tuturing ng nakaahon sa kahirapan. Pinagtutuunan na rin ng pansin ng DSWD, katuwang ang DOH, ang stunting o pagkabansot kung saan isusulong nila ang first 1,000-day grant para sa mga ina ng tahanan. Sa ngayon, patuloy na isinusulong ng ahensya ang kanilang walang gutom at Oplan Pag-abot program. Dito, ipinagmalaki ni Gatchalian na epektibo ang kanilang inilunsad na kauna-unahang food bank at soup kitchen sa bansa kasama si First Lady Liza Araneta Marcos. Ang DSWD, ang role namin is to bridge the gap between the pinakamahirap para mapasok natin sila at maging inklusibo. Kaya ngayong walang gutom, importante yan ma-expand na natin para once and for all by 2027, bago mo ba yung presidente, kaya natin sabihin na wala nang nagugutom na Pilipino. Habang sa Oplan Pag-abot ay naglalayo na maialis lahat ng pamilya o individual na naninirahan sa lansangan. Samantala, patuloy ang finalization ng ahensya sa mga guidelines patungkol naman sa paglalaan ng mga pinansyal na tulong para sa mga mahihirap katulad ng AKAP, AIX at iba pa para matiyak na magamit ito sa tama at hindi bababahira ng political propaganda. Inaasahan rin na masisimulan na ng kagawaran ang Unified Identification para sa mga persons with disability sa ikalawang quarter ng taon para naman masigurado na ang benepisyo ay mapapakinabangan lamang ng mga may kapansanan, katuwang ang iba pang ahensya at mga lokal na pamahalaan. Mula PTV Manila, Joshua Garcia para sa Balitang Pambansa.